Namamaga ang mukha mo. Magpatingin ka sa ospital. Halika. Xiao Muyuan. Hindi mo ba nakikita? Nasaktan din ako. Karapat-dapat ka dito. Xiao Muyuan. Ang 12 tao, puro pagmamahal. Naging katawa-tawa na. Ngayon, tapusin na natin ito. Hindi sumagot sa tawag, hindi nag-gross. Gusto mo bang magutom ako? Tigil. Ikaw ang kinakausap. Bingi ka ba? Wala akong lakas makipagtalo ngayon. Kailangang alagaan ko ang sugat ko. Hindi mo kailangang gawin yan. Pirmahan mo na ang papel sa diborsyo at umalis ka. Ang pamilyang Xiao ay hindi magbabayad ng kahit kusing sa iyong mga bayarin sa ospital. Ano ang ibig mong sabihin? Nang muntik nang mamatay si Muyuan, nagbigay ako ng dugo ng walang hinihinging kapalit. Hindi ka naman ganyan noong panahong iyon. Kung hindi nagkaproblema ang anak ko, hindi sana ako pumayag na ikaw, isang walang kwentang babae, ang makapasok sa aming pamilya. Napangasawa ko si Xiao Muyuan, hindi ikaw. Anong karapatan mo na makialam sa aming pagsasama? Akala mo ba hindi ko alam? Pera ng pamilyang Xiao ang habol mo. Makinig ka sa akin. Ako ang may hawak sa bahay na ito. Ano ang tinitingnan mo? Ang pamilya mo, hindi ko nga alam kung anong klaseng mga tao sila. Pinalaki ka, tumahimik ka. Sino ang nagpahintulot sa iyong manghamak ng pamilya? Ikaw na may ina, walang utang na loob. Nangahas kang paluin ako. Inay. Ano ang ginagawa mo? Binugbog ako ng asawa mong butihin. Hindi mo ba nakita yon? Anak na hindi kumampi sa sariling ina. Anong klaseng mundo na ito? CJ. Shen Muyu. Wala ka ng pag-asa. Hindi lang si Yuan Yuan ang sinaktan mo ngayon. Ngayon nananakit ka pa ng nanay. Tama ba? Ano? Hindi mo ba susilipin ang mahal mo? Si Yuan Yuan. Ngayon ikaw na ang nag-uutos sa akin. Shen Muyu. Pwede bang tumigil ka sa pagiging walang utang na loob? Bumalik ako ngayon dahil nais makipag-usap ng maayos sa'yo. Pero pag uwi ko pa lang, nagwala ka na parang nagpakita ng malaking eskandalo. Shen Muyu. Talagang ginawa mo akong sobrang bigo. Pag-usapang pagka-disappoint. Ako ang disappointed sa'yo. Xiao Muyuan. Ilang taon na akong kasama ng pamilya mo. Walang tigil at reklamo ang nitingnan man lang ako ng nanay mo ayaw. Sa bawat away natin. Kailan mo ba ako pinagtanggol? Kahit minsan. Ganyan talaga ang nanay ko. Alam mo naman ito dati pa. Ni minsan hindi kanya inaprobahan. Kung hindi mo sana laging nagpapakitang gilas sa kanya, aabalahin ka pa kaya niya. Sinasabi mo ba? Kasalanan ko ang lahat. Mag-sorry ka na sa nanay ko. Tapos kalimutan na natin to. Bakit? Hindi naman ako ang mali. Shen Muyu, hindi ka ba matigil sa katigasan ng ulo? Nasa ospital si Yuan Yuan at sinabihan lang ako na huwag magalit sa'yo. Kung kahit kalahati lang ng pagiging mature ni Yuan Yuan, gaganyanin ka kaya ng nanay ko. Ano? Ayos lang ba si Yuan Yuan? Malas ka. Si Yuan Yuan ay ang tagapagmana ng Lin Corporation. Kung may mangyari sa kanya, babayaran mo yan. Kung ganyan ka naman kamangha sa kanya, ikaw na lang ang magpakasal sa kanya? Ha! Ang kapal ng mukha mong sumagot, Shen Muyu. Sasawayan kita ng leksyon ngayon. Inay, tama na. Dapat masaya sana ngayon dahil sa investment ng Dragon Rice Group. Pero uwi ako. Gulo naman, hindi ko na kaya. Ang Dragon Rice ang pinakamalaking konglomerato sa ilalim ng Taikoon. Umaangat ang swerte ng Xiao family. Siguro gawa ni Yuan Yuan, di ba? Ang Xiao Corporation. Ang nakakuha ng investment na ito. Sa sarili kong pagsisikap, hindi kailin Yuan Yuan. Lahat ito ay tagumpay ko. Ikaw, walang pera, walang koneksyon. Isang hamak na janitor lang. Mas mababa pa kita mo sa mga pokpok. Paano kung sabihin ko? Ako ang may-ari ng Dragon Rice. Shen Muyu, tigilan mo ang pagpapanggap. Ang mga elite ng Cloud City hindi makikisalamuha sa ordinaryong tao tulad mo. Shen Muyu. Lalo mo akong napupuot sa'yo. Pag umangat ang Xiao Corporation, papasukin ko si Yuan Yuan para tulungan ka. Ang mga pamilyang Lin at Xiao, maghahari ng magkasama. Gusto mo bang upahan si Lin Yuan Yuan para tulungan ka? Ang mga Xiao at Li ay matagal nang magkatuwang. Makatuwiran ang pag-upa sa kanya. Pero sa tingin ko, para takpan lang ang relasyon ninyong dalawa, ang Yuan Yuan namin ay isang hiyas para sa marangyang buhay. Basurang katulad, karapat dapat maglinis ng sahig. Mamamatay isang maruming tagalinis. Xiao Muyuan. Sawa na ako sa panlalait ng nanay at sa iyong kawalang pakiramdam. Maghiwalay na tayo.
Ano ang sinabi mo? Ulitin mo yan. Sinabi ko, magdiborsyo na tayo. Pangahas kang ulitin ang mga salitang yan. Gusto kong makipaghiwalay. Pumunta ka rito ngayon. Halika. Dito. Shen Muyu. Hindi gumagana sa akin ang mga laro mo. Huwag mong gamitin ang diborsyo bilang panakot. Sawa na ako sa mga pauto mo. Matutuloy ang paghihiwalay na to. Kung iwan mo ako, wala kang makukuha. Kahit kusing. Paano mo nasukat ang ating mga taon sa pera? Nagpakasal ka para sa pera. Kumuha ka ng milyon-milyon na dot mula sa nanay ko. Hindi ba ikaw iyon? Hindi ko hiningi ang perang yon. Huwag na lang. Kahit ano pang sabihin ko, hindi ka naman maniniwala. Tapusin natin to ng maayos. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Diborsyo. Kailangan mo muna ng permiso ko. Siya umuyuan. Ayaw mo ng diborsyo. Baka naman. May gusto ka na sa akin. Paano ako magmamahal ng tulad mo? Isang gold digger. Sakto ang timing. Matutupad na ang pangarap ng nanay mo. Pwede ka nang ipakasal kay Linyuan. Wala nang pagtatago sa mga hotel. Sa mga kalokohan mo. Ikaw. Shen Muyu. Huwag mo kong subukang galitin. Siya umuyuan. Makinig ka. Kung kailinyo-anyuan ang puso mo, tigilan mo na ang paglalaro. Bitawan mo ako. Shen Muyu. Huwag kang magsisi pagdating ng araw. Tingnan natin. Sino sa yundo ang gugustuhin ang babaeng itinakwil? Wala akong pakialam. Kahit saan na wala ka, paraiso na sa akin. Siya umuyuan, maging malinaw tayo. Matutuloy ang diborsyong ito. Lumabas ka. Lumabas ka ngayon din. Tumigil ka dyan. Nanay. Papuntahin mo na siya. Tingnan natin kung paano siya mabubuhay. Nang walang ako. Nakakadiring tignan ang mukha mo. Hindi maipaliwanag. Yang suot mong damit, binili yan ni Moyuan. Ano ang ipinahihiwatig mo? Kung aalis ka sa pamilyang Xiao. E di, lahat ng pagmamay-ari namin. Kailangang isauli. Ano pa ang hinihintay mo? Hubarin mo na. Itong damit. Nandito na sa aparador nang ipakasal ako sa pamilyang ito. Hindi man ito sakto sa akin. Sinuot ko ng mahigit 10 taon. Ngayon, isauli ko na ito sa inyo. At ang kwintas na ito. Sinabihan ako ng inyong ina ng aksaya. No unang anibersaryo natin, tinunaw ko ang kanyang lumang pila para gawin ito. Magkapares na kwintas. Hindi mo man lang isinuot ang sa iyo. Pero wala na ring. Saysay ngayon. Kunin mo ito. At ang paldang ito. Hiniwa ng ina mo ang pantalon ko. Nang ako'y paluin niya, pinabili mo ito sa sekretary. Naantig ako noon, hindi ko ito nagawang isuot. Ngayon, isauli ko na rin ito. Shen Muyu. Gusto mo talagang lumabas ng ganito ang itsura. Nakakahiya sa angkan ng Xiao. Ibalik mo. Sa mga taong ito, suot niya lang ang unipormeng panlinis. Ang reputasyon ko, nasira dahil sa kanya. Huwag kang magpanggap na may pakialam. Teka, ang singsing sa daliri mo, gusto mo bang tanggalin ko? Shen Muyu. Sigurado ka na ba talaga? Ang singsing na ito. Sino mang may gusto, maari nang kunin. Ayaw ko na nito.
Shen Muyu, nagdurugo ka. Tama na. Matigas ang babaeng yan. Saan nanggaling ang dugong ito? Nagpakalat-kalat ka sa labas at may nahawang sakit. Nakadidiri. Tatay. Uwi na ako. Hoy, hindi ba yan ang binibining tagalinis? Sa pamilya siya, mukhang pinaalis na siya. Talaga namang napahiya siya ngayon. Kahit ang isang ligaw na ibon ay umangat, hindi pa rin ito magiging phoenix. Balita ko wala namang koneksyon o impluensya ang pamilya niya. Siguradong masisipa rin siya balang araw. Muyu. Sino ang may gawa nito sa'yo? Huwag kang matakot. Nandito na si Daddy. Tingnan niyo ang plaka na ito, 6 na 6. VIP na sasakyan ito. Baka naman mayaman pala. Ang inabando ng babaeng ito. Huwag kang matakot. Nandito na ako. Tay. Iligtas mo ang anak ko. Pakiusap, sagipin mo ang anak ko. Gusto ko nang umuwi. Uwi na ako. Muyu. Muyu. Tao po. Tawagin ang pamilyang doktor. Opo. Inay, nanay. Inay, pwede bang tumigil ka? Nag-iwan siya ng masamang swerte dito. Kailangan kong magdisinfekta. Inay. Hindi siya umalis. Galit lang siya sa akin. Babalik din siya ilang araw. At saka, inay, malaki ang lungsod ng iyo. Saan pa siya pupunta kung wala ako? Okay lang yan. Gusto mo pa siyang mabalik? Siya umuyuan. Nababaliw ka na ba? Tita, Moyuan. Anong ginagawa mo? Yuan, narito ka na rin. Hindi ba umalis si Mu? Inayos ko ng maigi ang kwarto. Para salubungin ka. Bakit ka nandito? Hindi ba sinabi ng doktor na kailangan mong magpahinga? Nag-aalala lang, baka mag-away kayo ni Muyu. Akala ko, hindi ito mangyayari. Oo nga pala. Nakita ko si Muyu sa may entrada. Ako sana ang magpaliwanag sa kanya. Pero, kinuha pala siya ng isang matandang lalaki. Sigurado ka bang tama ang nakita mo? Shen Muyu. Ang lakas mo talaga. Nako, hindi ka talaga mapili. Kaya pala nagdurugo ka dyan. Malamang nakakuha ka ng karumal-dumal. Nasakit sa kung saan. Tama na. Mga gwardya, Opo, Hu. alamin ang lahat ng impormasyon sa taong to. Kumpletong investigasyon ang gusto ko. Ngayon na. Agad-agad, Hu. Tay, Muyu. Gising ka na pala. ang sanggol sa sinapupunan ko. Anak ko. Pasensya na. Nabigo ang nanay mong protektahan ka. May kasagutan ang tatay mo. Yung tarantadong siyaong yon ang gumago sa'yo. Inatasan ko na. Ang Dragon Rice Group na wakasan lahat ng pakikipag-alyansa sa mga ksya. Muyu. Nagpagawa ako ng kastilyo para sa'yo. Pag gumaling ka na, magdaraos tayo ng malaking ribbon cutting ceremony para sa pag-uwi mo. Ano sa tingin mo? Ipakita natin sa mundo ang kinang ng aking mahal na anak. Salamat, Tay. Binibining Shen. Ang diamond necklace na ito ay galing South Africa. Ginawa ng mga royal artisan para sa koleksyon mo. At ito naman, nagpagawa ang chairman ng pribadong helipad na may mga helicopter. Pati At ito, habang wala ka. Araw-araw kang may bagong mansyon. Lahat ng ito ay para sa'yo. Paumanhin, Ginoong Xiao. Masyadong malalim ang koneksyon nila, hindi namin. Matunto ng pinagmulan niya. Bakit nakatayo pa kayo dito? Maghanap kayo. Sir, kanina lang, ang Dragon Rice Group biglang binawi ang lahat ng investment sa firm natin. Ano? malaki ang invest ng aming pamilyang Xiao sa partnership na ito. Paano nila ito basta-basta makakansela? Tita, huwag muna kayong magpanik. Nabalitaan kong ang Dragon Rice Group ay magha-host ng banquet para sa heiress. Sakaling may invitation ako, puntahan natin sa banquet. Ang galing ng aking yuan. Di tulad niyang walang kwenta. Shen Muyu. Naku, ito siguro ang sikat na Royal Manor. Sabi nila ang pagrenta lang ng golf course dito ay aabot 8 digits. Muyuan. Paglitaw ng heiress, kumilos ka na. Pag nagustuhan ka niya, yaman ng pamilya niya ay mapupunta sa ating balang araw. Nandito tayo para sa negosyo. Tigilan niyo yung kalokohan. Tita,
Parang pinapalabas ng sinasabi nyo na si Mo Yuan ay naghahanap ng mayaman. Napasobra ang salita. Pero nandito ka naman, Yuan, kampante ako. Pag napangasawa ng anak ko, ang heiress, para pa tayong kailanganin ng Lin family. Tama na. Pasok na tayo. Miss, ang invitation nyo ay lowest tier lang. Sa labas lang ang access. Ano? Tingnan mong mabuti. Ang invitation namin, hindi low. Bawal pumasok sa loob ng kastilyo. Ano? Muyuan. Hindi tayo makakapasok. Paano natin makikilala ang Taikoon? Magsisimula na ang ribbon cutting. Gumastos sila ng milyon. Sa Fairy Works pa lang. Ang heiress ay sobrang may pribilehiyo. Tingnan nyo, nandyan na siya. Lalabas na ang heiress. Ramdam mo agad na dugong maharlika sa posture niya. Shen Muyu. Ang biyenan. Paano siya nakarating doon? Mo Yuan. Ang taong katabi niya, hindi ba yan ang lalaking kumuha kay Shen Muyu noon? Siya Muyuan. Noong huli, nakatayo ka sa bubong at binabaliwala ako. Ngayon, ako naman ang nakatayo ng mataas at titingala ka sa akin. Ganoon ka ba kadesperado? Umalis ka, lumayas ka sa Ginoong, laban ito sa protocol. Anong ginagawa mo dito? Kung nasaan ako, hindi mo dapat pakialaman. Hiwalay na tayo. Xiao. Ginoong Xiao. Pamilya namin si Muyu, dapat may respeto ka sa sarili. Shen Muyu, hindi pa tayo opisyal na hiwalay. Sa batas, asawa mo pa rin ako, ngunit nagpapakalayo ka na sa ibang lalaki. Xiao Muyuan. Nandaya ka noong kasal tayo, dinala ang kabit sa pinahiya mo ako, wala kang karapatan, husgahan ako dito. Sa kahihiyang ipinakita mo, hindi ka karapat-dapat sa lipunan. Kaya pala ang Xiao Group sa loob ng maraming taon, hindi pa rin makapasok sa mataas na lipunan ng Yundu. Ang handog na ito, hindi naman natin inimbita sila. Sino ka para magsalita ng ganyan? Pangahas kang magsermon sa amin. Shen Muyu. Ngayong nakakapit ka sa mayaman, lalo kang nagmamataas. Kahit na sumabat sa homecoming banquet, ang kapal ng mukha. Ito ay aking pagtitipon. Hindi ko kailangang sumabat. Kayong mga walang hiyang nagpunta rito para lang tumingala sa akin mula sa pader ng lungsod. Maglakas loob kang banggitin yan. Noong huli, kami ni Mo Yuan, nakasaksi mismo, na yamakap ka sa matandang to. Walang hiya talaga. Ano? Kasal ka pa sa anak ko. Nagpapakalayo ka na. Huwag mong isipin na pagsakay sa ibang mayaman, makakapasok ka sa alta sosyedad. Ang katayuan mong escort, hindi kailanman magiging respetado. Homewrecker. Hindi ka dapat magsalita dito. Shen Muyu. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Bakit mo ako sinaktan? Mo Yuan, tingnan mo siya. Ano? Nagpapakatatag ka na? Lin Yuan. Tigilan mo ang plastic mong pagkatao. Ikaw, dapat artista ka na lang. Shen Muyu. May hangganan ang pasensya ko. Kailangan ba talagang magmatigas ka? Xiao Muyuan, hayaan mong linawin ko. Ako ang aalis sa iyo ngayon. Tungkol sa nakaraan, may dapat pa tayong pag-usapan. Mo Yuan, may bagong sugar daddy si Shen Muyu, kaya pala ang lakas ng loob. Ito ang pagtitipon ng mayamang pamilya. Sino ang may kapal ng mukha? Na manggulo dito, mangahas kang magpanggap na tagapagmana? Kayo ang tunay na mga gulo. Kung patuloy niyong guguluhin kami, ipapapatalsik ko kayo ng seguridad. Anong kasalanan ng pamilya namin para dito? Paano tayo napunta sa isang walang hiya na manuga? Shen Muyu. Gagawin mo ang lahat para umangat, kahit anong paraan gagawin mo. Gusto mo kaming palayasin, huwag mong kalimutan. Ako ang anak ng real estate tycoon ng Yunsit. Ang kahabag-habag niyong pamilya Li. Mangahas kayong hamunin ako. Ang lakas ng loob niyong wala ng respeto, isang salita lang mula sa akin, mababangkarote ang pamilya niyo. Bangkarote kami, akala mo ikaw ang tycoon. Chairman Shen, magsisimula na ang welcome banquet para sa tagapagmana. Chairman Shen. Itay, hindi pa ako maaaring magpakilala. Shen Muyu, gagawin mo ang lahat para umangat. Kahit kasuklam-suklam na paraan, gagawin mo. Hindi ko siya nakita sa mga eksklusibong pagtitipon o sa mga kilalang selebrasyon. Isa lamang siya, walang kwentang tao, mula sa pekeng kumpanya. Tama na. Maghanda na tayo para sa salusalo. Ang mga katulad nila ay hindi karapat-dapat na makasama sa'yo. Shen Muyu, huminto ka dyan. Xiao Muyuan. Mga estranghero na tayo ngayon. Sinira mo ang pamilya ko. Hindi ko ito malilimutan kailanman. Sino ka ba para magmalaki? Isang babaeng pera lang ang habol na gumagamit ng katawan para umangat. Nakakarimarim. Kung magkakagulo ka pa rito, papatalsikin ka namin.
Anak, ano ang dapat nating gawin? Ito ang pag-uwi ng tagapagmana. Kung maipagmamalaki natin sa kanya, may ayos pa natin ito. Tama si Yuan. Ilantad natin ang tunay na kulay ni Shen. Tama na. Si Muyu ay legal kong asawa. Hindi pa ba sapat ang paghamak natin sa kanya? Bantayan niyo ang mga pananalitan niyo. Shen Muyu. Hindi ito ang katapusan. Mga binibini at Ginoo, maligayang pagdating sa pagsalubong sa ating tagapagmana. Magsimula na ang pagdiriwang. At ngayon, samahan niyo ang aming parangal na panauhi para sa unang sayaw. Ang mananayaw na iyon kamukhang kamukha ni Muyu. Muyuan, nagustuhan mo ba ang sayaw ko? Mula ngayon, ikaw na lamang ang aking sasayawan. Shen Muyu. Ikaw nga ba talaga? Bakit kasama ulit ni Muyuan ang babaeng iyon? Pero ang totoo, ang galing ng moves ng dalaga. Parang apoy, mainit ang chemistry nila. Ano ang sinabi mo? Anak siya ng milyonaryo. Exact, siya mismo ang milyonaryo, ang nag-announce kanina. Pero, Ang anak ng milyonar dapat magpakabait. Bakit siya nagsasayaw parang taga-cabaret sa publiko? Gumamit ng maskara si Shen Muyu para magpanggap na tagapagmana. si Shen Muyu ay walang hiya. Ano naman kung ako? Tigil. Xiao Muyuan, hindi ko noon napansin na ang pakialamero mo pala. Bilang asawa ko, nagpapatol ka sa iba. Ano ba ang problema mo? Nangako kang sa akin lang. Ikakasa ang sayaw. Xiao Muyuan, minsan naiisip ko, kawawa ka talaga. Nung mahal pa kita, di mo ako pinansin. Ngayong hindi na. Ikaw ang lalapit. Ang mga pangako ay may saysay. Lang kung may pag-ibig sa atin. Ang puso mo ngayon ay para na sa iba. Wala kang karapatang husgahan ako. Shen Muyu. Akala mo ba sa pananamit na ito at pagharap kay Mo Yuan ay magpapasa kanya sa Lin Yuan, hindi ako tulad mo na hindi maaaring mabuhay ng walang tao. hindi mo isipin hindi ko alam. Naglalaro ka mahirap upang makakuha. Mo Yuan ay akin. Isang tao tulad nito. Tanging ikaw lamang ang magiging halaga sa kanya. Maaari kang manatiling magkasama magpakailanman. Nakalock sa walang hanggan. Tumigil ang pagmamahal ng buhay ng iba. Huwag ka magiliw sa layo. Lin Yuan, huwag muling subukin ang aking pasensya. Ibinahagi ko lamang aming nakaraan kasama mo dahil naisip ko ikaw ay isang tunay na kaibigan. Hindi ko isip. Mag-ikot ka nito, isang talim upang saksak ako. Paano ka talaga? Tukok ako sa aking mukha. Ang iyong audacity ay walang alam na hangganan. Kaya ano? Ngayon, ang isang nakatayo bago Mo Yuan. Ako lamang, hindi ko pa gustong lumipat laban sa iyo. Ngunit ang iyong anak. Dumating sa pinakamasamang oras. Kung ano, Tama. Kapag sinabi mo sa tungkol sa iyong patuloy na nasea, alam ko ay mali. Kung Xiao Mo Yuan at ang kanyang ina na malaman na nagdadala ka ng tagapagmana ng Xiao, ito ay sirain ang aking mga plano. Kaya, iyong frame sa akin. Drive ako mula sa bahay ng at pinatay ang aking anak. hindi bababa, hindi ka ganap na tanga. Sa pamilya Xiao, ikaw ay isang walang kapangyarihang pon lamang, hindi iba ang iyong anak. Paano ka gumahusit sa akin? Ang aking anak, ang aking huling linya. Tumasot mo ito. Ipagawa ko sa iyo para sa kamatayan. Shen Muyu. Sino ba ang niloloko mo dito? Babaeng ang alam lang ay magbenta ng sarili. Nararapat kang iwan magpakailanman. Lin Yuan, akala mo mapapabagsak mo ako nito. Mas mabuti pang umuwi ka na at mag-aral pa ng husto bago bumalik. Ano? Yuan. Muyu. Taos puso akong humihingi ng tawad sa'yo. Paano mo ako nagawang tratuhin ng ganito?
Moyuan. Nakakatakot si Ate Muyu. Pumunta ako para kausapin siya. Sana ay kaya niya makisundo sa'yo. Ako na ang hihinto, pero hindi ko inakala. Nasisabunutan niya ako ng alak. At itutulak ako. Shen Muyu. Sabi mo wala kang kinalaman sa akin, pero ang lupit mo kay Lin Yuan, mayroon bang kahit isang katotohanan sa mga salita mo? Kuya, huwag mong sisihin si ate. Kung ako ang nasa kalagayan niya, na pinaalis mo, at umasa sa mga matandang lalaki para mabuhay, ganyan din ang gagawin ko. Tapos ka na ba, Lin Yuan? Ginawa mo ang lahat ng at paiba-iba ang script mo. Nakakaawa ka naman. Muyu. Paano mo nasabi yan tungkol sa akin? Shen Muyu, kailan ka hihinto? Akusa mo ako sa pagsisiksik at pagpag ng alak sa ngayon. Gagawin kong totoo ang paratang mo. Tapos ka na sa kalokohan mo. Shen Muyu, nabaliw ka na ba? Xiao Moyuan, mura ang pagmamahal mo gaya ng jacket mo. Madaling ibigay, walang kwenta. Kung may problema ka, harapin mo ako. Si Yuan ang target. Nakakahiya ka. Hindi ka nagbaba. Hindi humahanap ng katotohanan. Sisisakit sa lahat. Muyu, anong kasalanan ko? Para tratuhin mo ko ng ganito? Ano nang nagawa ng tatay ko? Ang sanggol sa sinapupunan at ng sarili ko para dumanas ng kalupitan mo. Bawat pananakit mo sakit, babayaran mong lahat. Ang paghihiganti. Makakamtan ko. Magpaliwanag ka. Anong sanggol? Anong bata? Hindi ba dapat mong sa minamahal mong si Lin Yuan? Ang sinabi ni Shen Muyu kanina, ano ang ibig sabihin no? Muyuan, Kwan. Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Sinasabi lang ni Shen Muyu ang kasinungalingan, ano man ang sabihin niya. Ano nang kinalaman ng batang yon? Ito. Hindi ko rin alam. Baka si Shen Muyu ay niloloko ka para kahabagan mo siya. Mr. Xiao, handa na ang footage ng surveillance. Anong footage? Bakit ka nagsinungaling sa akin? Kitang-kita mong itinulak mo siya. Muyuan, pakinggan mo ako. Ano pang paliwanag ang kailangan? Kitang-kita sa footage ang lahat. Si Shen Muyu ay nagbanta sa akin, nakukunin ka niya sa akin. Nagpanik ako, at nagkamaling malala. Totoo ba yon? Muyuan, Kwan. Matapos ang mahabang panahon, gaano ko kasabik na tayo'y magsama? Hindi mo ba nakikita? Huwag mo nang ulitin to. Muyu. Bakit basa ang damit? May gumalit ba sa'yo? Wala iyon, tatay. Buwisit. Gago pala siya. Babawian ko siya nito. Huwag kayong mag-alala. Ako bahala sa pamilya nila. Kung hindi mo ako pinigilan, binaril ko na sana ang mga salbaheng yon. Tatay, may sasabihin ako. Gusto kong pag-usapan to. Nais kong panatilihin ang negosyo ng Shen at Muyu, wag mo sasabihin. Nasa isip mo pa rin ba? Si Xiao Muyuan, gago ka ba? maaari ba? Ang ginawa niya sa akin, hindi ko iyon malilimutan. Eh bakit? Tatay, hindi ko siya palalampasin. Kung haharapin niyo sila, mas mapapaboran lang ang mga Xiao. Gigibain kong isa-isa ang lahat ng mahalaga. Ni Xiao Moyuan. Anak ko talaga. Tunay kang anak ko. Sir. Ito si Assistant Lai, katulong kong matalik. Kung may kailangan ka, kausapin mo siya. Salamat Sir, Miss. Nalaman namin, sinisiyasat ng mga Xiao ang pagbubuntis niya. Pinigil namin ang mga balak nila. Hinahamon mo ang kakayahan mo. Nasaan sila nitong mga nakaraan? Bigla na lang sila interesado. Huwag dapat niyang malaman. Kung hindi, gulo ang kahihinatnan. Magpadala ng tagabantay sa kanya. Hindi dapat niya malaman. Naiintindihan ko. Chairman Xiao, nakuha ng aming tauhan ang mga tala ng investigasyon. Buntis talaga si Mrs. Shen. Natagpuan namin ang blood samples mula sa kanyang prenatal check-ups. Shen Muyu. Grabe ang ginawa mo. Lakas ng loob mong lokohin ako. Ano nang nangyayari? Bakit ka biglang nagalit? Sinong mag-aakalang ang anak niya ay hindi kay Brother Moyuan. Sinasayang lahat ng pag-iingat ko. Kung nalalaman ko lang, hindi ako magmamadali. Tita, tingnan mo ang natuklasan ko. Buntis si Shen Muyu. At hindi ito anak ni Moyuan. Walang hiya talaga ang babaeng yan. Nagpapanggap na inosente. Pero mandaraya pala. Isipin mong naglakas loob siya. Dayain si Moyuan. Tama na. Tigil na ang pagsasalita. Nakuha na, nauunawaan. Sige.
Ji Xiao, ang mayamang pamilya, ay pumayag na makipagtulungan sa atin. Ito ang $1 billion na proyekto na gusto natin sa Silangang Kanayunan. Ito, napakaganda nito. Sa wakas, magandang balita. Bakit bigla na lang muli makikipagtulungan ang mayaman sa Xiao Corp? Leslie, hindi kailanman naging tunay na anak ng mayaman si Shen Muyu. Kung hindi, bakit siya magpapanumbalik ng ating pakikipagtulungan? Sigurado akong dahil nahumaling ang mayaman sa pambihirang gali ni Mo Yuan, kaya nagpasya siya muling makipagtulungan sa atin. Magsimula ng maghanda. Opo, sa linggong ito ang signing ceremony. Maging handa ka, Ji Xiao. Sa tingin ko, si Shen Muyu ang malas natin. Ngayong wala na siya, bumalik ang swerte natin. Huwag po masyadong mabagsik. Tita, baka may sariling dahilan siya. Hindi ko naman siya nagustuhan. Tulungan mo ako pumili ng damit. Dadalhin kita sa seremonyang sama-sama. Sige po. Sabihin mo ang nasa isip mo. Tigil na ang pag-utal. Ji Xiao. Sa tingin ko po si Ginang. Ang ibig kong sabihin. Ang ugali ni Ginang, Shen, ay hindi bagay sa isang affair. Paano ka napakatibay ang loob? Hindi siya ganoong klase ng tao. Ang pagmamahal ni Miss Shen sa'yo ay halata naman sa lahat. Bakit siya mag-aalaga ng anak ng iba? At saka, hindi ba't kainahinala ito? Nooy ayaw ng milyonaryo sa ating pagsasama. Ngunit ngayon, pagkatapos makilala si Miss Shen, bigla na lang siyang nagbago ng isip. Hindi ito nagkataon lang. Siya sa atin mo si Shen Muyu. Nagawa na po namin ang kanyang mga record, ay biglang nasekreto na. Wala tayong mahanap na impormasyon. Kung walang makuha, maghanap ka pa. Gamitin ang lahat ng koneksyon ng pamilya Xiao. Gusto kong makita ang resulta. Nauunawaan ko. Yuan, pagmasdan mong mabuti. Lahat ito ay mga shareholder ng pamilya. Sa hinaharap, kapag ikinasal ka na sa amin, ang kumpanya ay mapapamahalaan ninyong mag-asawa ni Mo Yuan. Tia, ano pong sinasabi ninyo? Tayo'y umupo muna rito. Nabalitaan ko ngayon, ang leader ng East Suburb Project ay anak na babae ng milyonaryo. Ganyan talaga ang mayayaman. Bilyon-bilyon ang ginagasta ng basta para lang sa kaligayahan ng anak. Magsisimula na ang seremonya. Bakit wala pa ang host? Ang arte talaga. Si Assistant Lee ng Dragon Rice Grupo. Assistantly, hindi ba dapat ang manahere ang mamuno sa East Suburb Project? Nasaan na siya ngayon? May sakit po ang binibini namin ngayon at hindi dapat makipagkita. Ako ang magre-representa para sa kanya. Ang Xiao Group ay hindi man kasing laki ng Dragon Rice Pero kami ang nangunguna sa Yundu. Ganito ba kami trinatrato ng amo? Ang utos ni Chairman Shen ay siyang utos ng binibini. Ang paghamak sa kanya ay paghamak kay Chairman Shen. Kung may reklamo kayo, ipapaabot ko kay Chairman. Kayong, Ang ilang dokumento ay kailangan ng personal na pirma ni Miss Shen. Mas mainam na ganito. Huwag kayong mabahala, makikipag-ugnayan si Miss Shen sa lahat ng malayo. Ang yabang niya, di ba? Ayaw humarap ng amo nyo. May tinatago ba siya? ang yabang talaga niya kung wala ang ama niya. Wala siyang silbi. Kahit wala ang ama ko, ako ng Dragon Rice at project manager na pinakikiusapan. Ninyong ngayon, sabihin nyo, sino ang walang silbi? Parang boses ni Shen Muyu ang naririnig ko. Binibining Shen, ang proposal ng kumpanyang Xiao ay naipadala na sa inyong computer. Ngayon ay sila naman ang maghaharap pagpapaliban na ng pulong. Nagpapanggap lang yan dahil masama ang pakiramdam ni Binibining Shen. Ibabahala na natin ito sa ibang araw. Tapos na ang pulong. Mukhang naubusan na ng pasensya. Si Presidente Xia. Mukhang hindi pinagtuunan ng sapat na effort ni Binibining Shen ang proyekto sa East Suburb. Baka dapat humanap ang Dragon Rice Group ng mas dedikadong tao. Mo Yuan, anak siya ng pinakamayamang lalaki. Maging maingat ka kapag nakamit ito ng kumpanyang Xiao. Ang proyektong ito maghahari sa Cloud City. Ako si Xiao Mo Yuan. Hindi yuyuko sa kapangyarihan at hindi makikipagsabuatan sa mga umaasa lang sa koneksyon. Pagtiyagaan ninyo, Presidente Xiao. Ako si Shen Muyu ang responsa sa proyektong East Suburb. Masaya akong makipagtulungan. Shen Muyu. Paano ito nangyari? Bakit hindi ako ang nararapat? Ngayong narito na ako. Maaari na bang magsimula ang pool? Shen Muyu. Sino ka talaga? Ito, ano ang nangyayari dito? Hindi ba siya kamukha ng ate? Nakakulong na doon niya? Hindi lang magkamukha, pareho pangalan nila.
Pero nabalitaan kong, yung babae sa tabi ni Madam Xiao, ang magiging bagong donya. Paano? Ano ang nagaganap dito? Sa pagtingin kay mukhang may nararamdaman pa rin siya. Para kay Miss Shen. Tigilan niyo ang kalokohan. Shen Muyu. Ang araw na ito ay tanda ng ating pakikipagtulungan sa Dragon Rice Group. Pangahas mong ginulo ang okasyon. Mga gwardya. Hulihin siya ngayon din. Kasuklam-suklam. Sino ang may lakas ng loob? Hawakan ang aming donya. Mukhang ang Xiao Corporation ay kulang sa diwa ng pakikipagtulungan. Kung ganon, walang saysay ang pagtutulungan. Teka. Magsisimula na ang pulong. Nakagagalak makipagnegosyo. Magkikita pa tayo ng madalas. Aalagaan mo ako, di ba? Xiao. Tigil ka dyan, Shen Muyu. Tabi ka, asong ulol. Hoy. Muyuan. Nang kailan pa siya, naging partner natin, may kakaiba dito. Eksakto. Sa ugali niya, siguradong sasamantalahin niya. Sirain ang Xiao Group. Kakausapin ko siya. Ako na ang bahala dito. Tita, anong gagawin natin? Tara na, sasama na kami. Yang malanding demonita, nakasama ni Muyuan, hindi ako mapapanatag. Teka, nagbibihis ang binibini. Tabi ka. Hoy, teka. Xiao, nang kailan pa, naging manyakis kang tumitingin. Pinaghirapan mo talaga ang paglapit sa akin. Ano ba ang tunay mong pakay? Bakit ngayon ko lang napansin na ganito ka pala kahambog? Shen Muyu. Babaeng tuso, pangahas mong ginayuma si Moyuan. Dilat ang mga mandarayang mata mo. Yang paborito mong Muyuan, ang walang hiya akong habulin. Moyuan, tingnan mo siya. Shen Muyu, wag mo kaming lokohin kung paano ka naging team leader ng proyektong ito. Ang marurumi mong sikreto, nakakahiyang banggitin. Malamang, kinalunya mo ang mga lalaki para umangat sa pwesto para maging leader. Palayasin niyo sila. Opo. Ang kapal ng mukha dito sa lugar na ito. Wala kang karapatang kausapin ako. Ikaw, Tapos na ang palabas? Lumabas ka na. Labas? umalis na tayo. President Xiao. Nang sabihin kong sila, kasama ka rin doon. Tumabingi ka. Tigil, Shen Muyu. Hindi mo pa sinasabi kung sino ka talaga. Xiao Muyuan. Sa mahabang panahon sa tabi mo, hindi mo ako kailanman ininteroga. Bakit bigla mo na lang naisipang pagdudahan ako ngayon? Ikaw ang sakin dito. Ikaw rin ang nalulunod sa kasinungalingan. Hanggang kailan mo ako pagsasamantalahan? Ano pang gusto mong makuha sa akin? Kailan ito magiging sapat? Shen Muyu. Ilang taon mo akong niloko. Akala mo ba tanga? Ginoong Xiao, ikalawang beses mo ngayon nawala ng kontrol. Kung ganito ang tingin mo sa akin, ang paghihiwalay natin, ang mag-aalis sa pasanin, bakit mo pa malaking eksena ito? Akala mo mabibigla ako? Hindi ka karapat-dapat sa problema ko. Akala ko hindi ko malilimutan. Ang pagtulong mong walang hinihinging kapalit sa pagdodonasyon ng dugo, pinakitaan kita ng walang hanggang kabutihan. Habang nagbabalak ka laban sa akin. Siyempre. Ang dakilang si Xiao ay nagtitiwala lang sa sariling hinala, ayaw makinig sa paliwanag. Akala ko si Linyuan lang ang mahalaga sa iyo. Nandito ka na naman, nagkakagulo sa akin. Ang pinakamalaking pagkakamali ko sa buhay na ito. Ang pagligtas sa buhay mo noong araw na iyon. Patuloy na kumakapit sa pangako nung bata pa na magpapakasal tayo sa isa't isa. Ito ang kahanang yaman ng Angkan Xiao. Nagtataglay ng aming ninunong, kambal isdang pendant na jade. Kapag nagtagpo ang dalawang kaluluwang itinakda, ang kanilang mga daliri sa kahang ito ay magkakabit sa kanila magpakailanman. Wala nang lunas ang sakit ko. Tanggapin mo ito bilang huling handog ko. Magkakasama tayong lalagpas dito. Kapag gumaling ako, gagamitin ko ito para pakasalan kang ayon sa batas. Hindi na tayo maghihiwalay pa. Mag-ingat ka. Makinig kang mabuti, Xiao Muyuan. Patay na ang Shen Muyu na kilala. Namatay na siya nung gabing umulan na winasak ang pamilya niya at sarili mong kamay ang nagpatapon sa kanya sa bilangguan. Shen Muyu. Hanggang kailan ka magpapanggap? Dapat parusahan ang mga nagkasala. Sa tingin mo ba? Napapatawad na ang pagkamatay ng ama ko. Bakit hindi mo na rin patayin ako? Shen Muyu, ang dami mong nagawang kasamaan, ngunit nagpapanggap ka pang biktima. At pinahihirapan ako. Kung tunay akong masama,
Nang mamatay ang ama ko, dapat sinamahan ko na siya. At isinama ang buong angkan mo papunta sa impyerno. Nababaliw ka na, Shen Muyu. Xiao. Bakit ka galit? Pero ano nang magagawa mo? Ang pamilya Xiaoyi umaasa ng husto sa pagbabago ng proyektong East Suburb. Pasensya na, pero ako ang namamahala sa proyektong ito. Kung tututulan ko, ang pamilya nyo, di talaga makukuha ang proyekto. Kahit irapan mo ako, ano naman ang magagawa? Wala ka namang magagawa kundi tanggapin ang bigay ko. Nagsisimula pa lang ang laban. Siya umuyuan. Pagsisisihan mo to. Mo Yuan, anong problema mo? Mo Yuan, bakit namumula ang leeg mo? Wala yun. Kuya, bakit mo ako iniiwasan? Nag-aalala lang ako sa'yo. Ayoko lang. Mahawak ng basta-basta. Nung binuksan ko ang pinto, nakita kong nakaupo sa kandangan mo si Shen Muyu. Di mo naman siya itinulak. Sa tingin ko, ayaw mo lang akong humawak sa'yo. Pinakamaling desisyon ko, yung pagligtas ko sa'yo noon at paniniwala sa pangakong pag-aasal noong bata pa tayo. Yuan. Naalala mo pa ba ang pangako natin noon? Ito. Mga bagay noong bata pa ako, hindi ko masyadong naaalala. Pareho tayong may mahalagang papel. Sa bagay na ito, napakahalaga nito para sa ating dalawa. Sigurado ka bang nakalimutan mo na talaga? Mahina ang memorya ko. Mo Yuan, tigil mo na ang pagpilit sa akin sa mga tanong mo. Tingnan mo ako. Lin Yuan. Sigurado ka bang ikaw ang nagligtas sa akin noong tayo'y bata pa? CJ. Mabuti. May pangako tayo. Kapag gumaling ka na, gamitin mo ang Shuangyu Jade Pendant para hanapin ako at hindi na tayo maghihiwalay. Talaga bang naalala mo? Xiao Muyuan, nababaliw ka na. Nagtiwala ka pa rin kay Shen Muyu kahit konti. Buti na lang si Tangang Shen Muyu isinaysay lahat ng detalye ng kwento nila. Kung hindi, baka nahalata na ako. Mo Yuan, alam kong ang gusto mong marinig ay si Shen Muyu ang tunay na nagligtas sa iyo. Sabihin mo na lang ng diretso. Ako na ang aalis. Hindi ko yon ang ibig sabihin. Bakit mo ako bigla nagtanong ng ganon? Nakuha na niya ang puso mo. Ngayon pati ang mahahalagang alaala, kukunin din ba niya? Nasobrahan ako. Kanina. Huwag kang magalit. Kailangan kong pawang mawala si Shen Muyu. Miss, ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang saktan ulit ako. HMM. Hoy, Muyu. May oras ka ba? Dalawin mo si Lola. Papunta na. Narito na si Muyu. Naku naman. Ang tagal kong naghintay. Lola. Pasensya na. Hihiwalayan ko si Xiao. Patanjin nga sa'yo. Naku naman, paano ka napapayat ng ganito? Anak ko, ang dami mo ng pinagdaanan. Lola. Narinig mo na siguro ang mga chismis. Inakusahan nila ako at ang tatay mo ng pagnanakaw. Bakit ang bait mo pa rin sa akin? Hindi mo ba ako kinamumuhian? Matanda na ako. Pero malinaw pa rin ang isip ko. Alam ko kung anong klaseng tao ang tunay ninyo. Tsaka, ang nanay mo ay tapat na naglingkod sa akin sa loob ng maraming taon. Ang integridad ng pamilya nyo ay walang duda. Hindi nyo kailanman gagawin ang mga ganyang bagay. Nakakahiya. May sakit ako noon. At nasa ospital. Kung nasa bahay ako, hindi ko hahayaan na mangyari ito. Lola. Sa tingin ko ikaw lang. Sa pamilyang Xiao ang naniniwala sa amin. Yang si Mo Yuan ay bulag na bulag. Ilang taon kang nagbigay ng dugo
para sa kanya nang walang hinihingi. Tapos sa huli, ipinakulong ka pa niya. Maghintay ka lang, kung paano ko siya pagtatagpi-tagpiin. Lola. Lumipas na ang mga iyon. At saka, ang tatay ko ay hindi na mabubuhay. Noong panahong iyon, nang mabalitaan ko ang pagpanaw ng iyong ama, agad akong nagpadala ng mga tao para asikasuhin ang mga paghahanda sa libing. Nagulat ako, at gustong sunduin ka pa uwi. Ngunit biglang, may nauna na sa akin. Sinasabi mo ba, ang ama ko ay... Oo. May nagpakita, at sinabi sa akin. Sinusunod nila ang utos mo. Naipamigay namin ang labi ng iyong ama, wala akong nagawa kundi sumunod. Anak, ang pamilyang Xiao ay nabigo sa'yo. Ikaw at si Moyuan. Lola. Hindi na mababalik ang... May buhay na humahadla sa amin ni Xiao Moyuan ngayon. Sa tuwing nakikita ko siya, naaalala ko ang araw ng pagkamatay ng ama ko. Anong saklap naman? Tama na, anak. Huwag na nating balikan ang mga malulungkot na alaala. Inihanda ko ang paborito mo, bola-bola. Tara, pasok na tayo. CJ. Binigyan ko kayo ng 1 buwan, ito lang ang kaya ninyong gawin? Bago matapos ang araw. Kung wala akong matanggap na magandang plano, lahat kayo ay tatanggali. Naiintindihan po. Ginoong Xiao, nakababad sa linya ang misis. Hindi sumasagot. Moyuan, bumalik ka sa pamanang bahay. Lola. Nagtatrabaho ako ngayon, hindi basta-basta matitigil. Hayop ka, puro ka na lang, trabaho ng trabaho. Doon ka napakasal sa trabaho mo. Nasaan ang asal mo? Walang tawagan sa... Nagme-message na naman si Madam. Hindi ka ba nakikinig? G. Xiao, hindi mo ba dapat tingnan ang mga mensahe mo? Masama ang pakiramdam ko. Natapos na ang... Tapos na. Ang sunere mo talaga. Lahat, bumalik na sa trabaho. Gagawin ko itong galaw. Heto, Lola, hindi kita matatalo. humanga ka. Ang galing talaga. Gaano nakatagal? Mula nang huli siyang tumawa ng ganito. Muyu. Hindi pa ba kayo ni Moyuan tapos sa diborsyo? Humanap ka na ng kapalit. Makinig ka. May kilala ako, napakagandang lalaki. Gwapong-gwapo, magandang edukasyon, pinakamaganda. Nag-aral siya sa abroad. Mas romantiko, kaysa sa gago na yun. Nakikita mo, Medyo presentable naman. di masama, di ba? Sakto lang. Magandang huli, ano? Shen Muyu. Ganito na ba kababaw kalibre mo? Itong halimaw na to. Hindi pa tayo legal na hiwalay, naghahanap ka na agad ng pampalit. Tangga ka. Hindi mo inalagaan si Muyu. Ngayon pinagbabawalan mo pa siya. Lola, huwag kang makialam. Wala akong pakikinig sa'yo. Wala na akong sasabihin pa sa'yo. Matapos mong itapon si Mu sa impyernong lugar na yon, ako, ayoko nang makipag-ugnayan sa'yo. Ulol at pasaway ka. Lola, Muyo, alis na tayo. Malapit nang maluto ang hapunan. Sayang lang oras mo dito. Halika na. lumapit ka rito, kailangan nating mag-usap. Xiao Moyuan, nasasaktan mo ako. Shen Muyu, hanggang kailan ka magpapanggap? Ano nang pinagpapanggap ko? Panonood kay Lola na niloloko ng mga pakana mo. Akala mo nakakatawa to? Xiao Moyuan, akala mo madaling lokohin si Lola. O naniniwala ka, ikaw lang ang matalino sa pamilyang Xiao. Ikaw lang nakakalagpas sa acting ko. Ikaw. Shen Muyu, binabalaan kita. Huwag kang maglakas loob, nasaktan ako, o guluhin ang pamilya ko. Peke ay nananatiling peke.
Hindi to magiging totoo. Gets mo? Xiao Moyuan. Luminaw ka. Inimbita ako ni Lola dito. At, ikinukulong mo ako sa pagsampal sa dingding. Alam ba nilinyo-anyuan to? Ang yabang mo kanina. Anong problema? Natatakot ka na ngayon? Shen Muyu. Sinipa mo ako. Depensa ko lang to. Ginoong Xiao. Tulad ng sabi, wala na tayo koneksyon sa isa't isa. Huwag kang lumapit ng ganyan. Shen Muyu. Shen Muyu, tumigil ka dyan. Muyu. Muyu. Matigas ang ulo mo. Pinagsama ko kayong dalawa para magkasundo kayo. Tingnan mo ang nagawa mo. Pinapanta mo ang manugang kong babae. Lola. Huwag kang maloko sa kanya. Sinungaling siya. Hindi mo siya mapagkakatiwalaan. Lapit niya sa akin dahil sa 80 milyong dolyar. Hindi siya katulad ng mabait na tao na sinabi mo. Xiao Moyuan. Kung pera ang habol ni Muyu, aalis na siya pagkatapos makuha ang unang bayad. Pero bakit siya? Nang ahas sa mahina niyang pangangatawan. Para magbigay ng dugo para sa'yo. Umiinom ng vitamins sa gabi. Para makapagbigay pa ng dugo. Bakit hindi ko alam ito? Itinago niya sa'yo. Takot siyang pipigilan mo siya sa pagbibigay ng dugo. Pinatahimik niya kami. At sa lahat ng taon, ang tatay niya, ang maayos na nagpatakbo ng sambahayan. Makinig ka, anak, pag-isipan mong mabuti. Kung ang pamilya ni Mu ay naghahanap ng pera, aabot ba sila sa ganito? Kahit sino magpapanggap. Ikaw ay walang pag-asa noong una. Nang magpakasal si Muyu sa atin. Buo ang suporta ko. Kilala ko ang ugali ng higit kanino man. Madalas niyang ikwento. Mga kwento ng kabataan. Anong kabataan? Sabi niya. Magkakilala kayo noong bata pa. Tinanong ko kung bakit itinago. Hindi pa tamang panahon, sabi niya. Siya ay madalas gumuhit kasama ko. Tingnan mo ito. Ito ang gawa niya. Ito. Alay. Sa inyong kabataan na magkasama. Ang fingerprint painting na ito ay alay sa kabataan. Ang ugali niya ay alam na alam ko. Halo. Ginoong Xiao, may emergency. Naabala ang proyekto sa East Suburb. Lola. May biglang problema sa trabaho. Kailangan kong umalis muna. Babalik ako agad. Itong bata. Nakatadhanang mag-isa habang buhay. Magkakaroon tayo ng family reunion. Huwag mong kalimutang bumalik. Anong nangyayari? Ang mga supplies sa East Suburb, may mga problema. Hindi ko ba sinabi sa kanila na ayusin ang proposal? Na-reject ang proposal dahil hindi tugma. Ngayon si Madam. Siya nang humahawak nito. Hindi nagtutugma ang mga numerong ito. Malaki ang sahod na binibigay ng Xiao Corp sa inyo. Para magbulakbol kayo. Pinipilit tayo ng client, kaya. Pero hindi dahilan ang katamaran. Bago na itatag ang Xiao Corp, kayo ang sandigan nito. Bakit ngayon na mas malaki na ang sahod, nagpapabaya na kayo? Buwisit. Paano ko nakalimutan yon? Noong siya pa lang, si Kim Rest Xiao, nagtiyaga ako sa ilalim niya ng matagal. Parang, si Miss Shen noong araw ang nakikita ko. Ngayon parang relo ang takbo ng buong kumpanya. Halos makalimutan ko, ang galing niya noon. Pero bakit kaya siya? Moyuan. Lanan. May narinig akong emergency. Dali-dali akong pumunta rito. Ayos lang ba? Xiao. Hindi lugar ng pag-ibig ang kumpanyang ito. Huwag nang maulit ito. Tungkol sa nabigong proposal, may plano na ba kayong pag-ayos? Nag-overtime na ang team ko para dito. Bukas ng 8 Jen ang deadline. Mukhang hindi aabot. Mayroon akong ilang backup na plano dito. Tingnan mo. Plano numero 1. Kulang ang pondo. Plano numero 2. Kulang sa manpower. Plano numero 3. May kulang na datos.
Director Shen. Naiintindihan ko ang kakulangan sa oras. Pero ang mga planong ito, tinignan mo ba talaga ang mga ito? Shen Muyu, ano pa ang ipinapanggap? Akala ko ang galing-galing mo. Pangkalahatan ka lang pala. Payo ko sa'yo, dapat mong agad bitawan ang posisyon bilang project manager. Huwag mong patawanin ang sarili mo. Pero, sa ganoong ikling oras, nakagawa ka ng mga planong ito. Talagang kakaunti lang ang may kakayahan. Moyuan, Xiao Moyuan. Ang mga problemang ito, masosolusyonan sa pamumuhunan. Hindi ako naniniwalang hindi mo nakikita yon. Naiintindihan ko. Naghihiganti ka sa akin. Sa lumang bahay, sinipa ko ang masiselang parte. Lumang bahay, masiselang parte, anong klaseng sitwasyon ang magdudugtong sa dalawang salitang iyon? Mukhang si Xiao ang may gawa nito. Tama. Nagsasalita ba ako ng kalokohan? Ang minamahal mong Moyuan, ang pinakamarunong. Moyuan, magsalita ka nga. Ang katahimikan ni Presidente Xiao, pag-amin na niya ito. Presidente Xiao. Yamang mayroon ka ng kagandahan sa tabi. Huwag mo na akong paasahin. Baka isipin ng manika mong kapatid ng masama. Shen Muyu. Hindi pa ba sapat ang sinabi mo? Konting linya na lang. Well, hindi ka lang pangit sa kama. Mababa pa ang ihig. Mukha ka namang desente. Bakit naman? Hindi ka pa maging tarantado? Ano raw sabi ni Presidente Shen? Sabi niya mala si Presidente Xiao sa kama. Kaya pala maghihiwalay dahil sa awayang pampamilya. Shen Muyu, wala ka bang hiya? Shen Muyu. Alam mo naman ang kakayahan ko. Yuan. Kaya ba ito ng Moyuan mo? Moyuan, bakit mo siya pinagbibigyan ng ganito? Hindi maghihiwalay ang dalawang ito. Naku naman, ayokong balikan ang paghahari ni Miss Shen. Lahat. Lumabas kayo. Presidente Xiao, ingatan mo ang sarili mo. Shen Muyu, Moyuan, pinangalagaan ang dignidad mo sa pagpapaalis sa kanila. Ngayon, handa ka sa paghuhukom ni Moyuan. Ikaw din, lumabas. Moyuan, ano ang sinasabi mo? Huwag mo akong paulitin. Yuan. Mabuting babae. Ang iyong minamahal na Moyuan ay sinabihan kang lumayas. Shen Muyu, huwag kang magmayabang. Maghintay ka lang. Wala nang ang ibang bagay. Aalis na ako. Kung iniisip ni Xiao na pinagkakamalian kita, kausapin ang aking abogado. Siya ay profesional na dedikado. Ikaw, Shen Muyu. Alam mo ba kung gaano kita kinainis? di lalo mo akong kamuhian. Ganoon din ang pagkamuhi ko sa'yo. Tingnan natin. Sa huli, kung ikaw ang muling makakulong sa akin o ako ang papahirap sa iyo ng husto. Shen Muyu. Lumabas ka. Xiao Moyuan. Dalawang buhay ang hadlang sa atin. Nagbago ka talaga. Minsan, naisip ko, yung batang nahihiyain noon na nangangakong pakakasalan ako. Ikaw ba talaga yun? Shen Muyu. Bakit mo ako patuloy na niloloko? Masakit ba ng sobra? Moyuan. Hindi ba ito ang singsing na itinapon ni Moyuan? Bakit? Ilapag mo ang mga gamit. Moyuan. Ang singsing na ito, hindi mo ba itinapon? Bakit nandito pa? Sino nagsabing pwede mong hawakan gamit ko? Moyuan. Itinago mo pa pala ito. Di mo ba makalimutan? Shen Muyu. Moyuan. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa'yo, nakalimutan mo na ba? Laging kanyang sinasaktan. Bakit di mo siya kayang bitawan? Nag-o-overthink ka lang. Itinago ko lang. Para may magamit. Moyuan. Ganon mo ba siya kamahal na nag-aalala ka sa mga gamit niya? Paano naman ako? Ano ba ang lugar ko sa buhay mo? Mula nang mapaalis siya, gaano ba karaming atensyon ang naibigay mo sa akin? Gumagawa ka lang ng eksena. Paano ko siya mamahalin? Umalis ka na ngayon. May trabaho pa akong tapusin.
Shen Muyu. Ikaw na naman. Yuan, anong ginagawa mo? Ano nang nangyari? Sino ang nagpagalit sa'yo? Tita. Hindi mo alam. Kanina, si Mo Yuan, ipinagtatanggol si Shen Muyu na babaeng seki. Ano talaga ang nangyari? Halika. Sabihin mo lahat kay tita. Si Shen Muyu. Kanina, harapang kinuyog ni Mo Yuan sa harapan. Hindi man lang nagalit si Mo Yuan. Pinapanta pa niya kami sa labas ng meeting room. Naiwan silang dalawa ni Shen Muyu ng matagal. Ano? May iba pa. Si Mo Yuan, kinuha pa talaga ang singsing nila mula sa basurahan at iningatan. Sino mag-aakala? Ang galing pala ni Shen Muyu sa pagmanipula ng mga lalaki. Tita, ano ang dapat nating gawin? Kung si Mo Yuan ay mahulog kay Shen Muyu, ako, Huwag kang kabahan. Sa weekend, meron tayong pamilyang handaan. Pupunta ka, kasama kong bisita. Tita, tama ba ito? Paano kung malaman ni Mo Yuan at magalit? Hindi siya maglalakas loob. Hindi siya karapat-dapat sa lipunan. Matagal na niyang iniisip. Talagang desperado. Pagdating ng tamang panahon, ipapahayag ko sa publiko ang iyong katayuan. Ikaw lang ang tangi. Karapat-dapat maging mana ng pamilya Xiao. Ginoong Xiao. Noong huli, pinagawan ninyo ng imbestiga sa record ni Madam. Nakapasok kami sa database. Pero walang original na file. Ano? Di ba pwedeng gamitin ang top clearance ng Xiao Group? Ipagpatuloy ang investigasyon. Naiintindihan ko. Pero may nahanap kami na mahalagang impormasyon. Ang DNA test report ni Madam ay may pagkakamanipula. Ano? Mag-ayos ka agad ng lihim na pag-ulit ng test. Kailangan kong makakuha ng resulta. Kung hindi, ang mga programmer sa System Department ay tatanggalin sa trabaho. Opo, sir. Shen Muyu. Sana hindi ka nagsisinungaling. Tita, unang beses ko po pumunta sa ancestral house. Ang ganda pala nito. Hindi ito ang pagkatapos mong pakasal. Bibilhan kita ng mas malaking mansion. Lola, anong ibig sabihin yan? Maaga pa naman. Pag-uusapan nga pala. Anak, kumusta na ang annulment kay Shen Muyu? Sa Shen Muyu? Shen Muyu. Ano nang ginagawa niya rito? Yung Shen Muyu na yan, hindi talaga mapagod, no? Hay. Aba si Miss Shen pala. Ano nang dahilan ng pagpunta mo sa Xiao Residence? Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Shen Muyu, wala ka bang hiya? Hindi ba't mag-a-annulment na kay ni Mo Yuan? Pangahas mo at pumunta ka rito. Papunta pa lang ang sabi mo. Ibig sabihin hindi pa tapos. Ako pa rin ang legal na Mrs. Xiao dito. Ang pagpunta ko rito ay may sapat na dahilan. Ikaw, ano nang karapatan mong narito? Soulmate daw ni Mo Yuan. Wag mo akong gawing pasimuno ng kaguluhan dito. Sabi ko na, ayaw mo talagang makipaghiwalay sa Kim. Gusto mo lang ang yaman ng Angkan Xiao. Sa Kim ka. Mo Yuan. Nakikinig ka ba? Halata namang may masamang balak tong babae. Pera mo lang ang habol niya. Kahit anong tulong mo sa kanya. Magbiro ka man o seryoso. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Tirahan mo to. Papasok at aalis, nang basta-basta. Makinig kang mabuti habang nandito ako. Ngayong araw na hindi ka makakapasok sa pinto na Muyu, wala akong planong magsermon. Pero pamilyar lang na okasyon ng Angkan Xiao to. Naghihiwalay na kayo ni Mo Yuan, nandito ka pa rin. Nanggugulo sa aming pagsasama. Nagmumukha ka lang tanga. Nakakahiya ka na. O sige nga. May imbitasyon ka ba talaga? Ang kapal mo, sinong nagsabing hindi inimbita si Muyu? Sapat na ang imbitasyon ko. Lola. Hindi pa sapat ang salita. Pinapanood mong hinahamak ang asawa mo. Ang kapal mo. Magandang araw po, ako po si Kuya Mo Yuan. Hindi ko inimbitahan mga uninvited guest na katulad mo.
Ako'y dumating ng walang imbitasyon. Mo Yuan. Sa tingin ko, parang hindi ako gusto ni Lola. Siguro ako na ang aalis. E di umalis ka. Mukhang matatag ka pa ring nakakapit. Lola. Kahit anong sabihin mo kay Yuan Yuan, siya ang nagligtas sa akin noong bata pa kami. Ngayon, ako ang nag-imbita sa kanyang pumunta rito. Mabait ang kanyang puso. Hindi tulad ng iba na palaging may balak. Laging naninipsip sa matatanda. Sa pamamagitan ng pambobola. Batang pasaway ka. Yang panunuyang tono mo at pataksil na paratang. Sino ba ang pinararatangan mo? Lola, wag po kayong magalit. Hindi po worth it ang magalit. Sa ganyang klaseng tao, pasok na po gutom na ako. Sige. Tara na. Para bang siya ang may-ari ng bahay. Nakakasuklam. Tama na yan, Nay. Pagsasalo-salo ng pamilya ngayon, huwag niyo nang guluhin. Tayo'y pumasok na. Lola, dahil unang pagkikita natin, ito po ay munting regalo para sa inyo. Lola, unang pagkikita natin, ito po ay aking pasalubong. Naku, napaka-considerate ng Yuan natin. Galing sa magandang pamilya. Talagang naiiba, may magandang asal. Ganyan ang may pinag-aralan. Di tulad ng iba. Hindi makapaniwala. Walang dalang handog. Opo, Lola. Sabi po ni Tita, mahilig kayo sa Antigo. Espesyal kong pinaghanap sa pamilihan ng Antigo, Jade Dragon Bangle. Pakitanggap po. Wow, nagkataon. Ako rin po, nagdala ng Jade Dragon Bangle. Shen Muyu. Ito, ang nag-iisang kayamanan sa mundo. Imposibleng makuha, walang katumbas na halaga. Kaya mo ba to? Ang peking tindera, nakasalubong ang tunay. Shen Muyu, nakakahiya ka. Dahil iisa lang, ang tunay na yaman. Isa dyan ay peke. Lin Yuan, kung alam mo itong bangle, ay nag-iisa, dapat alam mo, sa Sobilias lang, ito binibili. Saan mo nakuha? Yan. Sa bangketa. Tulong ito ng kaibigan ko. Baka mali ang naalala ko. Pero kanina mo sinabi, ikaw ang bumili nito. Bakit nagbago ang kwento? Kayon sa kaibigan mo galing. Ikaw. Magnanakaw ang nagsisigaw. Nakalimot lang si Yuan kanina. Sa iyong matalinong pananalita, paano masisiguro na tunay ang Ang pulseras na Jade Dragon, pinahahalagahan dahil gawasan na walang uri ng natural na jade na napakati. Hindi ito mababasag, hindi magigiba. Pero Lin Yuan, madaling nabasag ang sa iyo at gawa sa pinakamura na klase ng jade. Paano ito naging tunay na piraso? Ipaliwanag mo ito. Ito ba ay tunay na produkto? Ano? Shen Muyu, tigilan mo ang kalokohan. Mo Yuan, tingnan mo ang ginawa niya. Nabasag niya ang jade na regalo ni Lola. Mo Yuan, ikaw na pinalaki sa pag-aaral tungkol sa jade mula kay Lola. Sabihin mo kung aling piraso ang tunay. Lola. Naloko siguro si Yuan, kaya nito niya binili to. Fake, huwag mo sanang damdamin. Ano? Paano nangyari yon? Mo Yuan, nakapag-aral ka ng husto sa pinakamahusay na paaralan. Dapat sa panlasa mo, ang iyong panlasa ay hindi pangkaraniwan. Bakit naging kasama mo ang babaeng tulad niya? Lola. Si Yuan pa rin ang nagligtas sa akin noon. Bakit ganyan ang salita mo? Xiao Mo Yuan. Kailangan mo talagang magpatingin sa optalmolog. Lola, may ihi na ako. Tita, ano na ang dapat gawin? Kasalanan mo ito, dinala mo ang peke rito. Dapat tayong humanap ng paraan para mapalayo si Shen Mu nang mabilisan. Alam ko na. Shen Muyu, bakit hinahayaan mo pang makaapekto sa iyo ang mga ginawa ni Xiao Mo Yuan? Matagal mo nang nakilala ang tunay niyang pagkatao, di ba? Nay, huwag kang magpalinlang kay Shen Muyu. Tignan mo ang kanyang pinanggalingan, isang karaniwang tao na hindi makakabili ng ganyang pulseras.
Ang pulseras na ito. Malamang, nakipagtalik siya para makuha ito. Nakakadiri, sarahan mo ang bibig mo. Alam na alam ko kung sino talaga si Muyu. Hindi ko kailangan ang panlalait mo dito. Nay, ikaw. Bakit patay ang mga ilaw? Ayoko. Takot na takot sa dilim si Shenmue. Tulungan niyo ako. May tumulong naman. Shenmue. Nakakasatisfy na makita kang nagdurusa ng ganito. Linyuan-yuan. Kung hindi mo ako pinagkatiwalaan noon, at ibinulgar ang takot mo sa mga nakakulong na lugar, hindi ko sana nalaman kung paano lutasin ang sitwasyong ito ngayon. Linyuan-yuan. Anong balak mo? Ano ba ang gusto kong gawin? Habang kasama mo ang pamilya Xiao. Ang pangarap kong maging Mrs. Xiao ay laging nanganib. Kaya, kailangan kitang alisin sa sarili kong kamay. Shenmue. Magdusa ka sa impyerno. Siya umuyuan. Muyu, narito ako para iligtas ka. Paano mo nagawa? Shenmue. Sasakit ang kapalaran mo dahil dito. Shenmue, nasaan ka na? Xiao Mo Yuan. 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 Ayos ka lang ba? Mo Yuan. Huwag mong sisihin si Muru. Kung ako ang nasa kalagayan niya, makikita ko ang dating asawa na nakatayo sa harap ko na ipinagtatanggol ang iba, sasama rin ang loob ko. Shenmue. Hindi pa ba sapat ang ginawa mong eksena? Kung may mangyari kay Yuan, hindi kita palalampasin. Siya umuyuan. May takot ako sa makipot na lugar. Ni hindi ako makakilos. Hindi ko kayang itulak ang iba. Nakalimutan mo na ba? Muru. Ipinapalagay mo ba, hilahin kita pababa kasama ko? Magsasapanganib ba ako ng buhay ko para sa isang mababang klaseng panlilinlang? Siya umuyuan. Hindi mo ba nakikita na umuubo ako ng dugo? Hindi ka pa ba napapagod sa dramang ito? Ikaw ang may kagagawa nito. Muyu. Anong nangyari, Diyos ko? Bakit puno ka ng dugo? Lola. Paumanhin po. Kung nasira ang salu-salo ng pamilya. Muyu. Tulong. May tao. Tumawag ng ambulansya. Moyuan. Sabi ng doktor, huwag kang gagalaw ng husto sa ngayon. Papuntahin ko ang family doctor para alagaan ka sa iyong tahanan. Huwag kang mag-alala. Mo Yuan. Pero gusto kong ikaw ang mag-alaga sa akin. Sumosobra na ako. Sa totoo lang, wala tayo sa kahit anong relasyon. Naiintindihan ko, magpapahanda ako ng kwarto para sa iyo sa bahay. Talaga, Mo Yuan. Iniligtas mo ako noong bata pa tayo. Ngayon naman ang turno ko. Naalagaan ka. Hoy, saan ka pupunta? Hindi mo ba alam? Nasa operasyon pa si Muyu. Wala akong pakialam sa kalagayan niya. Mo Yuan. Asawa mo pa rin naman si Muyu. Hindi siya karapat-dapat. Mapanira siya. Kung wala ako rito ngayon, hindi mo alam ang magagawa niya sa'yo. Xiao Mo Yuan. Pag-isipan mo ang iyong konsensya. Mag-isip kang mabuti. Sa lahat ng mga taon, paano ka trinato ni Muyu? Paano mo nagawa? Nahusgahan siya ng ganoon. Lola, pera lang natin ang habol niya. Ngayon ko nakita siyang itinulak si Yuan pababa. Ang buhay o kamatayan niya ay wala sa akin. Teka. Hoy. Pamilya ni Shenmue? Oo. Asawa siya ng apo ko. Nag-miscarriage siya noon, at hindi na gumaling ng lubos. Ngayon lumala pa. Pagkakagaslaw. Buntis pala si Muyu. Oo, naghahanap si MS, Shenang, amniocentesis. Ang sanggol ay may RH null na uri ng dugo. RH null na dugo.
Inirekomenda namin ang pagpapalaglag. Trauma niya sa sunog noon. Nasira ang baga niya. Nalanghap siya ng nakal-alasong usok, kaya mahina na ang katawan niya. Delikado ang pagbubuntis. Ayaw niyang sumunod. Ngayon may malaking pagdurugo. Hindi na mapigil ang pagdurugo. Kailangan siya ng agarang blood transfusion. Ano ang sinabi mo tungkol sa sunog noong bata siya? Malaking sunog ang nangyari. Naranasan niya ang malaking sunog noong bata pa. Sabihin mo, nakaranas ba siya ng malawakang sunog noong bata? Huminahon ka. Bakit ginugulo mo ang doktor? Sino ang aakala? Si Muyu pala ay may katulad na trauma, nakaligtas sa sunog tulad mo. Moyuan. Sumasakit na ang ulo ko. Ang nakalalasong usok na nilanghap niya ay may kemikal. Moyuan. Tama na. Tama. Sa pag-repaso sa mga record ni MS Shen, may nakita akong history ng exposure sa mapanganib na kemikal sa pabrika na ngailangan ng detox sa ospital. Kaya, mahalaga ang espesyal na monitor. Ang lugar na pinagkitaan namin noong bata pa ay yung kemikal na pabrika. Paano nangyaring ang daming pagkakataon? Diyos ko. Ang dami ng pinagdaanan ng batang ito. MS, Lin, nakalimutan mo ang medical report. Bigyan mo ako ng report na yan. Moyuan, umuwi muna tayo. Tingnan mo ito. May naranasan ba siyang sunog noong bata pa siya? Wala. Taunan pong nagpapa-check up si MS Lin sa amin. Walang naitatalang injury. Hindi mo ba sinabing, ikaw yung babae mula sa sunog noon? Paano mo ito ipapaliwanag? Hindi. Moyuan, mali itong medical na report na ito. Ako talaga yung babae noon. Puntahan ang bahay ni Nuno. Kunin ang fingerprint art at treasure box ni Shen Muyu. Bilisan mo. Kunin na ang aking dugo para maligtas si Shen Muyu. Huwag, Moyuan, kakabangon mo lang. Huwag kang. Lumabas? Pagkatapos ng blood transfusion, aayusin natin ito. Doktor, kumusta ang anak? Pakikalma po. Ano po ang pangalan niya? Ang anak ko ay si Shen Muyu. Anak, Shen Muyu. Ikaw ba ang ama niya? Ano ba ang ginawa mo sa anak kong babae? Gaano kakatapang nahawakan ng apo ko? Ang ama ni Muyu ay pumanaw na noong nakaraang taon. Paano ka naging ama niya? Si Muyu, dahil lang iniligtas mo siya, noong musmus pa siya. Nagbitiw siya ng pausong pangako sa'yo, nagpakasal sa galit, at dumanas ng hira ng magdadalang tao na siya. Ikaw mismo ang sumira. Bahagya siyang nakatakas. Ngayon nakikipaglaban pa siya, ikaw. Ang bata. Ano ba ang nagawa ko? Malubha na ang pasyente. Kailangan nating magmadali. Ano ang ginagawa mo? Kailangan na kayo ni Muyu ng dugo. Pasensya na. Pagkatapos nito, parusahan mo na ako. Hayaan mo lang akong iligtas si Muyu. Lola, sabihin mo sa kalihim na kunin ang ulat ng pagkaama. Agad-agad, aalamin ko kung sinong kumalikot nito. Biyahe na. Ano, Yuan? Okay lang ako, Biyang. Pero, Spoiled niya talaga siya. Kapag may nagkakaproblema, agad kang pumupunta. tumigil ka sa mga kalokohan. Ito ang ama ni Muyu. Alam ko, ang sugar daddy. Ikaw siguro yung masamang biyanak na nanakit kay Muyu. Ano? Paano mo nagawang ipagtanggol si Shen Muyu? Makinig kang mabuti. Ako si Madam Xiao. Saktan mo lang ako at ipapatapon kita. Palaya sa Cloud City. Sino ka para magpalayas? Tita, ang taong ito ay laging pinoprotektahan si Shen Muyu. Anong kinakatakot mo? Sa buong Cloud City, walang nangangahas kumalaban sa Xiao. Talaga? Tignan mong mabuti. Kilala mo ba ako? Ito, hindi ba't ito yung personal na token ng isang tycoon? Maari bang siya yung makapangyarihang magnate ng Dragon Rice Group? Impossible. Sige. Sino mang manakit sa madam ko, mamamatay. Ano nang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Moyuan, ano, ayos ka lang ba? Nagbigay na ako ng dugo kay Muyu. Ayon sa doktor, malubha pa rin ang kalagayan niya. Moyuan. Pakawalan niyo na kami ngayon din. Pinatay nila ang nanay mo at si Yuan. Huwag mong kalimutan. Noong bata pa si Yuan. Sino ang nagpahamon sa iyong lokohin ako? Moyuan, makinig ka muna. Wala akong magawa. Siya nga pala. Ideya ni tita ito. Sobra lang ang pagmamahal ko sa'yo. Ano ang ibig mong sabihin? Moyuan. Tama na.
Lahat, alam ko na ang katotohanan. Pinatay mo ang ama ni Shen Muyu. At pinagsikapan mong patayin siya. Ano ba talaga ang pakay mo? Tigil na. Ayaw ko nang makinig sa pekeng drama ng pamilya mo. Dalhin niyo na silang lahat. Muyuan, para sa ikabubuti mo ito. Muyuan. 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 Muyu. Muyu, Muyu. Kapag nagising ang anak ko, ang huling taong gustong makita, ikaw ang masusuklaman niya. Nakakagalit ito. Muyu. Muyu. Pangulong Xiao, ang treasure box at painting na gusto mo. Ang investigasyong ipinagawa mo, ang resulta ng paternity test, ay nakuha na. Binibini Shen Muyo, ang sanggol na dinadala niya, ay talagang sayo. Pero ang mga sample ay napalitan sa proseso. Nakuha na. Nag-utos na ang punong pamilya. Walang miyembro ng pamilyang Xiao ang papapasukin. Gusto ko lang tignan kung gising na siya, talagang hindi. Hindi ako makapaniwala na naglakas loob kang pumunta rito. Lumalapit ka na naman sa aming binibini. Umalis ka kaagad. Ayaw kang makita ng anak kong baba. Muyu, gising na ba siya? Gising na ba siya o hindi? Hindi mo karapat dapat malaman. Bumalik ka sa inyong angkan Xiao. Kung hindi lang dahil kay Muyu na pinigilan niya ako, nasisira ko na ang imperyo mo. Ang inyong angkan Xiao ay mawawala na sana sa yundo. Buksan mo lang ang pinto. Patingin lang sa kanya mula sa pinto. Di mo ba maintindihan ang salita? Ang hirap ba nun? Malinaw na sinabi ng anak ko na ayaw na niyang makita ka. Binigyan mo siya ng pisikal at emosyonal na peklat. Ngayong alam mo na ang katotohanan. Naglakas loob ka pang bumalik. Sino ka ba para gawin to? Makinig ka sa akin. Dahil sa'yo. Kung hindi ako dumating agad, ang mga binayaran mong mga tambay ay pinatay na sana ang anak ko. Naiintindihan mo ba? Hindi yun ang gusto ko lang. Nagsusumigi ka sa dahilan. Lumabas ka na. Nakakadiri ang presensya mo. Hoy! Ano ang? Isang tingin lang, patingin lang sa kanya. Xiao Muyuan. Hindi pa ba sapat ang gulo? Muyu. Gising ka na. Anak, mahina ka pa. Bakit ka tumakas? Tay. Ayos lang ako. Muyu. Xiao Muyuan. Tapos na tayo. Alam mo, Muyu. Ang mga nakaraang pagkakamali, kasalanan kong lahat. Hindi kita pinagkatiwalaan. Alam kong mahirap akong patawarin. Pero bigyan mo ako ng pagkakataon. Bayaran ko ang nakaraan, sige na. pagkakataon. Di ba't binibigyan kita ng pagkakataon? Xiao Muyuan. Minsan napapaisip ako. Kung ano ba ako sa'yo? Ilang taon na tayo, sa kahabang panahon, pero mas pinaniwalaan mo ang isang kesa sa akin. Iniiwasan ko ito. Mahal na mahal kita. Ang totoo, akala ko ay hindi ka para sa akin. Ano pa ang silbi ng pag-alala? Kahit pa bumawi ka, ang pinsalang nagawa mo, maibabalik mo ba ang tatay ko at ang sanggol sa tiyan ko? Kaya mo ba? Umuwi muna tayo, Muyu. Xiao Muyuan. Umalis ka. Ang buhay na iniligtas ko noong bata pa ako, ang pagpapakasal bilang kapalit, mga pagkahumaling lang sa pagitan natin. Tigilan mo na yung mga iniisip mo. Tay, sabi ng doktor may pagdurugo ako. Sino nagpa-transfuse ng dugo sa akin? Siyempre si Xiao Muyuan. Masakitin talaga siyang lalaki. Kaunting dugo lang ang nawala sa kanya at himatay na agad siya. Gusto na sanang tigilan ng doktor ang pagkuha ng dugo. Pero pinilit niyang ipagpatuloy hanggang sa makuha ang sapat. Tama na. Huwag ka nang mag-overthink. Ito ang utang niya sa'yo. Magpahinga kang mabuti.
Shen Muyu. Patawad. Nakakatawa. Dati basta ko nalang hinahawakan ang kamay mo. Sa oras na gusto, ngayon kailangan ko pang hintayin. Na makatulog ka. Sa hating gabi para lumapit. Ang dami mo ng pinagdaanan. Dapat pinigilan ko ang nanay ko. At silinyu-anyuan sa pagpapahirap sa kanya. Alam kong lahat ito ay nakasama sa'yo. Pero alam mo ba? Hindi ako ang nagpadala sa'yo doon. Kung nalaman ko lang, nasasaktan ka nila. Sana pinigilan ko sila. Kailangan mong gumaling. Saka lang ako makakapanata. Ginoong Xiao, anong ginagawa mo rito? Muntik na kaming mabaliw sa kakahanap sa'yo. Sabihin mo sa akin. Ano bang dapat kong gawin para patawarin ako ni Shen Muyu? Ginoong Xiao, kung gusto mo manligaw, alagaan mo muna ang sarili mo. Hindi mo pwedeng pabayaan ang kalusugan mo. At saka, sa kasalukuyan, kasosyo tayo ng Dragon Rice Group. Kapag may nangyari sa'yo, lalo lang mapapagod si Madam. Tama ka. Hindi ko na dapat dagdagan pa ang problema ni Muyu. Tawagin mo ang doktor. Para sa aking nedrip. Muyu. Ito na. Ang proposal ng proyekto sa Eastern Suburb. Pakitingnan mo na lang. Muyu. Kung ayaw mo akong makita, hindi na ako sasali sa proyektong ito. Wag na. Nalipat na ako sa ibang team. Ang Eastern Suburb proyekto ay susunod sa plano mo. Muyu. Ganoon na ba kabigat ang sama ng loob mo sa akin? Xiao Muyuan, tungkol sa nakaraan, hindi kita pagsisisihin. Pero sana'y, itigil mo na ang pagpapakita sa buhay ko. Binibini. Mukhang tapat si Ji Xiao. Sisiraan mo ba talaga siya? Tapos na tayo. Ito ang pinakamabuting kalalabasan. HMM. Alis na tayo. Binibini, sandali lang. Anong ginagawa mo? Kahit isang araw na pagsasama, may pagsisising nararapat. Patawarin mo na si Ji Xiao. Muyu. Alam kong mahirap para sa akin. Burahin ang mga anino sa puso mo. Ngunit handa ako. Bayaran ito sa susunod na buhay. Hindi natin ito pwedeng palampasin. Muyu. Nakasisiguro ako. Habang buhay kitang hahanapin, habulin ang iyong puso, hanggang ako'y patawarin mo. Xiao Muyuan. Nakakatawa ba ito para sa... Lahat ng pagkakamali ay dahil sa akin. Nakalimutan mo na ba ang ating pangakong bata? Ang tadhana ay muling naghiwalay sa atin upang ako'y muling mahulog sa'yo. Muyu. Nakikiusap ako. Nagmamakaawa ako. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Shen Muyu. Papatayin kita. Muyu. Ji Xiao. Anong hinihintay mo? Hulihin siya. Tingnan mo. Ako, sabi ko'y akin. Ipagtatanggol ka. Xiao Muyuan. Xiao Muyuan, gumising ka. Huwag mo akong takutin. Ha ha ha. Shen Muyu. Hinding-hindi ko na makakasama si Xiao Muyuan at hindi ka rin magkakaroon sa kanya. Ito ang lahat ng utang mo sa akin. Dalhin niyo na siya. Miss, anong dapat nating gawin ngayon? Tumawag ng ambulansya. Lola, huwag kang mag-alala. Makakabawi siya. Anak. Ni minsan ay hindi kita hinilingan. Ngunit kitang-kita ko. Talagang mahal ka niya. Halos siya'y nagpapakahirap araw-araw. Para lang maibsan ang pasanin mo. Kung ayaw mo siyang makita. Gabi-gabi siyang hindi makatulog. Nakatitig lang sa larawan mo. Ngayon tingnan mo, ganito na ang kanyang kalagayan. Para mapawi ang galit. Ipinagkanulupan niya ang sariling ina. Sa koanihan ng pag-uusig, pinuputol ang lahat ng ugnayan.
Para lang makita ka ulit. Lumuhad siya sa malakas na ulan, buong magdamag. Nakikiusap sa kapatawaran ng ama mo. Sa lahat ng mga taon. Lola. Ang nakasaksi sa lahat ng ginawa ninyong dalawa, may pagmamahal ka pa ba kay Moyuan? Ikaw ang pinakamaraming alam sa sagot. Anak. Hihintayin kong gumaling ka. Hindi ka ba nangako? Naibalik ang aking hipag para sa akin. Magpagaling ka agad, anak. Lola, tigilan mo ang pag-iyak. Umuwi ka na't magpahinga. Siya, ako na ang bahala sa kanya. Sige. Siya umuyuan. Kapag magkasama tayo, laging nauwi sa sakit. Ikaw ay na-ospital. O ako ang nasa ospital. Parang hindi tayo makawala sa siklo na ito. Sabihin mo ako ba nagbabayad ng utang sa nakaraan? Dahil sa iyo, marami akong hirap na dinanas. Lubos kitang kinasuklaman. Ngunit bakit nang makita kit nagpakasugat para sa akin? Nasira pa rin ang puso ko. Siya umuyuan. Kung tunay ang iyong hangarin, ang aking kapatawaran, magising ka, gumaling ka. Kung hindi ka magigising, hinding-hindi kita patatawarin. Gising na ngayon din. Ikaw mismo ang nagsabi. Ang singsing na ito. Hindi ba't itinapon ito ng ina mo? Ngayon, bumalik na ito sa kanyang lugar. Siya umuyuan. Naiisip mo na ba itong mabuti? Sa buhay na ito, ang nararamdaman ko ay paghihiganti lang. Shen Muyu. Sinabi ko na sa'yo sa susunod na buhay at sa kasunod pa. Hahabol ako sa'yo. Hanggang sa huli. Habol sa'yo. Shen Muyu. Hayaan na.